titulo ng pelikula ay Occupational Rainfall. Simulan na natin. Sydney's lost, we're surrounded, and we're suffering unsustainable casualties. Isang babae ang nagpapaliwanag na ang pagdating ng mga alien sa Earth ay hindi kamakailan lang dahil narito na sila sa loob ng taon. Matapos lumitaw ang unang alien mothership, bilyon-bilyong tao ang nawala. Makalipas ang ilang panahon, may isa pang dumating at mas agresibo ito. Agad kumalat ang labanan sa buong planeta, nagkaroon ng mga digmaan sa bawat kontinente habang desperadong lumalaban ang mga tao para mabuhay. Nagpapadala ng libu-libong unmanned drones para maghasik ng kaguluhan sa bawat bansa sa mundo. May ilang grupo ng alien na piniling suportahan ng mga tao para pigilan ang pagkasira, pero hindi nagtagumpay ang kooperasyong ito. Sa huli, bumagsak ang Australia. Sa kontrol ng mga alien at napilitang umasa ang natitirang puwersa ng tao sa maliliit at lihim na pag-atake imbes na lantaran na digmaan. Isang lalaki na nagngangalang Bud Miller ang namumuno sa isang lihim na grupo na kinabibilangan ni Matt Simmons. Ang misyon nila ay konektado sa isang classified na operasyon ng Amerika noong 1966 na tinatawag na Operation Rainfall, na may kinalaman sa isang hindi kilalang bagay na narecover mula sa ilalim ng karagatan. Isang bagay na posibleng hinahanap ngayon ng mga alien. 3 araw bago nito, muling nasakop ng alien forces ang Sydney. Malalaking estruktura ang lumulutang sa ibabaw ng lungsod na parang mga kuta na sinusuportahan ng malalakas na tropa sa lupa. Matindi ang naging laban nila laban sa mga alien sa wasak na lungsod. Binira sila ng mga alien gamit ang advanced na military equipment. Karamihan sa militar ng Australia ay mawasak. Ang natitirang puwersa ay pinamumunuan ni Abraham, habang ang air units ay pinamumunuan ni Hayes na nakatuon sa pagsagip ng mga survivor mula sa nasirang lungsod. Habang nasa misyon, ang isang squad ay tumatanggap ng utos habang papwesto sila. Pero agad silang inatake ng matindi ng kalaban. Kasabay nito, pinangunahan ni Squadron Leader Robin ang isang airstrike na tumatarget sa alien towers at air forces. Copy, Whiskey 1. Sisimulan na namin. Sa lupa, sina Matt, Marcos at isang halo ng tao at allied aliens ay pumasok sa isang alien settlement gamit ang impormasyon mula sa isang alien. Sa loob, lagawanin ng palayain ng mga bihag, tao man o alien, habang isinasagawa ang rescue. Nakaharap nila ang isang malaking alien commander na may advanced armor at napilitang labanan ito. Sinubukan ni Matt na labanan ito, pero agad siyang natalo. Pumasok si Matt Marcos para tulungan siya, at kasama ang iba, nagawa ni Matt na barili ng alien. Pinalaya ng grupo ang mga bihag at inutusan silang sirain ang alien settlement kahit may mga kaalyado pa sa loob. Sa utos ni Commander Hayes, si Robin at ang Air Force team ay umatake sa lugar. Matapos mailabas ang mga civilian, may mga kakampi pa sa lugar. Utos yan. Ang mga nailitas na civilian ay dinala sa Resistance Headquarters sa ibang lugar. Tinulungan ni na Amelia at Abraham ang isang grupo ng survivors na may kasamang alien na nakikipagtulungan sa mga tao. Pagkatapos, pumunta sila para makipagkita sa isa pang grupo ng alien. Sa daan, nakakita sila ng isang batang babae na may suot na headgear na may camera na ginagamit ng mga alien para mangalap ng impormasyon. Napansin ng alien na kasama nila ang kagamitan at agad itong sinira. Nang makipagkita sila sa ibang alien, nagkasundo silang magpalitan ng impormasyon kapalit ng benepisyo mula sa mga tao. Pinag-usapan nila ang palitan ng armas, supplies at proteksyon kapalit ng intel mula sa mga alien.
humingi ka ng intel na ipagpapalit. Amelia. Nabanggit din ang Operation Rainfall. Pero wala pang bagong detalye na nakumpirma. Sa base, isang batang babae na nagngangalang Isabel ang nagpapakita ng emosyonal. Na trauma mula sa kanyang karanasan sa mga alien, sinasabi kay Amelia na nahihirapan pa rin siya. Ipinakita ni Matt ang isang bagay na nakuha nila kamakailan sa laban nila sa mga alien. Sa ibang lugar, nag-utos si Commander Hayes na mga pag-atake sa alien settlements. Naniniwalang lahat ng alien ay kalaban. Iniulat niya na ang digmaan ay natatalo hindi lang sa Australia, kundi pati sa Europe at Amerika, kahit ang paggamit ng nuclear weapons ay hindi nakapigil sa mga alien. Dahil kontrolado na ng kalaban ang Sydney. At mas advanced ang teknolohiya nila, ang pag-atras na lang ang natitirang opsyon. Tumutol si Abraham, sinasabing hindi sila dapat sumuko sa natitirang survivors. Pero ayon sa ulat ng mga piloto, paunti ng paunti ang aktibong puwersa ng tao sa labas ng lungsod kahit pinipilit nilang doon lang manatili ang labanan. Sinabi ni na Amelia at ng iba kay Hayes ang bagong impormasyon na tumuturo sa isang mahalagang lugar na tinatawag na Rainfall. Kasama ang kumpirmasyon na ito ay isang importanteng American base sa gitnang Australia. Naniniwala silang hinahanap ito ng mga alien. Kahit nagdadalawang isip si Hayes, iginiit ni Abraham na magpadala ng maliit na team para imbestigahan ang Pine Gap. Humingi siya ng volunteers at sina Matt at Gary ang nagkusang loob. Naghanda sila para sa misyon gamit ang alien creatures na tinatawag na Vox. Bilang transportasyon, tumanggi si Matt sa simula, pero sinabi ni Gary na sila ang pinakaloyal na nilalang na umiiral. Bago umalis, dumaan sila sa huling paghahanda. Nagpaalam si Gary sa kanyang asawa at anak. Binigyan sila ng utos na siguraduhing handa sila sa mapanganib mabiyahe. Lumalala ang tensyon sa pagitan ni Matt at Amelia dahil hindi sila magkasundo kung paano haharapin ng mga alien. Sinusuportahan ni Amelia ang pakikipag-ayos habang hindi nagtitiwala si Matt sa kanila. Umalis ang grupo na may layuning tapusin ang misyon at tiyakin ang kaligtasan ng iba. Kasabay nito, nagsimulang mag-evacuate ang mga civilian sa base. Sa pamamahala ni Dennis, inayos ang mga bus at ipinadala bilang convoy. Habang umaalis sila, sina Matt at Gary na nasa van ay biglang inatake ng alien forces. Inulan ng bala ang convoy at nagdulot ng matinding pinsala. Sa base, hindi mahanap ni Amelia si Marcus at nagsimulang mag-alala habang lumalaban sina Matt at Gary sa mga alien. Lumabas si Marcus mula sa pinagtataguan niya sa loob ng van na inis si Matt. Pero sinubukan ni Gary na kumbinsihin siya na makakatulong si Marcus. Habang lumalala ang mga pag-atake, tumawag sila ng backup at humingi ng air support para protektahan sila. Sa gitna ng kaguluhan, pinayuhan ang lahat na yumuko habang napapalibutan sila ng mga kalaban. Natrap ang isang bus na may sakay ng mga sibilyan at naging critical ang sitwasyon. Tumugon si squadron leader Robin at nagbigay ng air cover. Bumalik siya para protektahan ang van nina. Matt at tumatake mula sa kanyang jet. Sinira ang isa sa mga alien aircraft na nagbabanta sa convoy. Kasabay nito, nagbigay si Commander Hayes ng mahigpit na utos na hindi pwedeng mag-evacuate. Kasama ng mga tao ang mga pamilya ng alien aliens. Nagalit si Amelia sa utos at tumangging sundin ito. Palihim niyang isinakay ang mga ito sa sarili niyang sasakyan. Di nagtagal,
inatake ang base ng alien forces. Binalaan sila tungkol sa isang napakalaking alien colony ship na naglabas ng malakas na pagsabog mula sa itaas na nagdulot ng malawakang pagkasira. Buti na lang, nakaalis ang convoy bago tumama ang nakamamatay na atake. Kinabukasan, nakatanggap si Matt ng tawag at sinabing nawasak na ang base sa Sydney. Inutusan siyang mag-focus sa misyon at hanapin ang impormasyon tungkol sa rainfall. Kalaunan, dumating sina Matt, Marcos at Gary sa kanilang destinasyon. Sa simula, tutol si Matt sa pagsama ni Marcos sa kanila, pero kalaunan ay pumayag din. Naglakbay sila sa disyerto gamit ang mga Vox sa daan. Huminto sila sa isang lugar na tila isang alien settlement site. Binanggit ni Gary na matagal nang may mga kwento tungkol sa kanilang planeta na kahawig ng Earth at marami sa mga kwentong iyon ang napatunayang totoo. Sinabi ni Matt na wasak na ang planeta nila ngayon at wala siyang interes dito. Samantala, sina Amelia, Abraham at ang natitirang survivors ay dumating sa Blue Mountain Base kung saan nakaestasyon na si Commander Hayes. Pagdating nila, pinaghiwalay ang allied aliens at mga tao para sa inspeksyon. Iginiit ni Amelia na dapat pagkatiwalaan ng mga alien na ito, pero nanatiling tensyonado ang sitwasyon. Sinabihan siya na iyon ng patakaran ng base at tiniyak na aalagaan naman ang mga ito. Pagkatapos makipagkita kay Hayes, tinanong siya ni Amelia kung bakit niya iniutos na iwan ang mga alien noong nag-evacuate sila sa naunang base. Iginiit ni Hayes na sinusunod lang niya ang protocol. Pagkatapos, ipinakita niya ang bagong military equipment na in-upgrade gamit ang alien technology. Kabilang ang advanced jets, tanks at rockets na nagpapakitang naghahanda sila para sa mas malaking digmaan. Sa mapanganib na lugar, hinahabol sina Matt, Marcos at Gary ng alien patrols. Nagplano silang kontrolin ang sitwasyon at nagawa ni Gary na linlangin ang isang grupo ng alien na nagbigay sa kanila ng pagkakataon na nakawi ng isa sa kanilang flying tanks. Sa tulong ni Marcos, ginamit nila ang nakaw na sasakyan para umatake sa isa pang alien unit. Habang ginagamit ni Gary at Marcos ang tank laban sa mga alien, kumapit si Matt sa isa pang alien tank at nakipaglaban sa isang alien na sakay nito. Nagawa niyang sirain ito gamit ang bomba, pero agad itong nakaagaw ng atensyon at dumating ang mga enemy aircraft para pigilan sila. Nagawang pabagsakin ni Marcos ang ilan sa mga umaatake, pero kalaunan ay napalibutan sila. Sa gitna ng labanan, direktang nakipaglaban si Matt sa isang alien commander. Pinilit siya ng nilalang papunta sa isang nasusunog na sasakyan. Sinusubukang saktan siya gamit ang matinding init bago pa maging fatal ang sitwasyon. Isang Vox ang sumugod at pinatay ang alien na nagligtas kay Matt. Pagkatapos, sinabi ni Gary kay Matt na nalaman niya na hinahanap ng mga alien ang rainfall. Sa base, nagising si Hayes mula sa isang masamang panaginip. Kinausap niya si Isabella at ibinahagi ang masakit niyang alaala mula sa nakaraan. Ipinaliwanag niya na nahuli sila ng mga alien kasama ang kanyang asawa. At ang asawa niya ay pinahirapan at pinatay. Bumalik sa isip niya ang mga alaala ng pagkakahiwalay nila at ang pagkakita niya sa asawa niya matapos itong mamatay. Habang ikinukwento niya ito, dahil sa karanasang ito, naniwala siyang hindi dapat pagkatiwalaan ng mga alien.
Nagsimulang magtanim ng galit si Amelia kay Hayes. Sinasabing hindi siya nagtitiwala rito. Nang gabing iyon sa disyerto, nagkampo sina Matt, Marcos at Gary. Ipinagbigay alam ni Marcos sa base na hinahabol ng mga alien ng Rainfall at sinabihan silang manatiling nakatuon sa misyon at mauna doon bago ang mga alien. Habang nagpapahinga, nakipag-interact si Marcos sa mga Vox at pinakain pa ito ng tsokolate. Lumapit si Matt at sinabihan siyang magluto ng makakain nila. Habang nag-uusap sila, nakita ni Matt ang dictionary ni Gary at pinagtawanan ito. Nainis si Gary at sinabi kay Matt na sinusubukan niyang matutunan ang kanilang wika. Habang wala namang ginagawa, si Matt sumagot. Si Matt na wala siyang pakialam sa alien language at ang mga tao lang ang mahalaga sa kanya. Biglang napansin ni Gary na may malapit na mapanganib na predator na tinatawag na Zulik. Isang malaking reptilyang nilalang na dinala ng mga alien at nangangaso ng Vox. Bigla itong umatake. Lumaban ang grupo, nagpaputok ng kanilang mga armas habang kinaharap din ni Gary ang isa pang alien warrior. Sa gitna ng laban, nawalan ng malay si Marcos. Tinakpan siya ni Matt sa pamamagitan ng pagpapaputok sa nilalang, pero naubusan siya ng bala habang papalapit ito sa kanya. Bago pa ito makaatake, isang malakas na pagsabog ang sumira rito sa ere. Dalawang tao ang lumabas mula sa usok, sina Peter at Bella. Sa Blue Mountain Base, nag-alala sina Amelia at Dennis matapos mawalan ng balita mula sa Allied Alien Group sa loob ng 2 araw. Nagsimulang tumaas ang hinala, lalo na kay Hayes. Sinubukan nilang kausapin si Robin, pero sinabi nitong mabuting tao si Hayes at kakampi nila ito. Determinado na malaman ang totoo, nagpasya si Amelia na mag-imbestiga kahit may panganib. Ninakaw ni Dennis ang card ni Robin at nilibang ang mga gwardya. Habang palihim na pumasok si Amelia sa restricted area para malaman ang nangyayari. Dumating sina Matt at Gary sa isang nakatagong nayon kung saan nakatira si Peter sa loob ng settlement. Muling nagkita sina Peter, Jenny, Bella at Marcos matapos ang matagal na pagkakahiwalay. Nagkaroon sila ng salo-salo at doon ipinaliwanag ni Matt ang layunin ng kanilang misyon. Bilang bahagi ng pananatili sa nayon, hiniling sa kanila na isuko ang kanilang mga armas para hindi matakot ang mga residente. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Marcos at ipinaliwanag ni Bella na sila ang nagligtas sa kanila. Masaya siyang muling makasama sila. Sa military base, pumasok si Amelia sa isang restricted laboratory doon. May natuklasan siyang nakakabahalang bagay, ang bioweapon na nakuha nina Matt at Jackson dati ay pinag-aaralan doon. Dati itong pinaniniwala ang delikado sa mga tao, pero nalaman ni Amelia na ginawa talaga ito para pumatay ng mga alien. Napaka-epektibo ng sandata. Binabago ito ni Hayes at ng kanyang team. Ginagawang gas at inihahanda para gamitin sa armas. Pagkatapos, pumasok siya sa underground prison area at nakita ang maraming alien prisoners. Napagtanto niya na ang mga alien na pinaghiwalay sa mga tao ay tinatrato ng masama at ginagamit bilang test subjects. Sinusubukan sa kanila ang sandata, pati sa ibang nilalang. Kabilang sa mga ginagamit sa testing ang asawa at anak ni Gary na ikinagulat ni Amelia. Sa nayon, naging tensyonado ang sitwasyon nang malaman ng mga tao na si Gary, isang alien na nakikipagtulungan sa mga tao, ay naroon nagtipo ng mga tao. Galit na may isang alien na pinapatuloy sa kanilang lugar. Sinubukan ni Peter na pakalmahin sila at ipagtanggol si Gary.
Ipinunto ang kanyang katapatan at mga ginawa, pero tumanggi ang mga tao na makinig. Sinasabing labag ito sa patakaran ng settlement. Hiniling din ng mga tao na ibigay ang mga Vox. Lumabas si Marcos at nakipagtalo sa kanila para ipagtanggol ang mga nilalang. Habang tumitindi ang tensyon, lumapit si Gary at inialok ang sarili niya sa grupo. Nakiusap siya na wag saktan ng pamilya ni Peter at tinanggap niya na maaaring gusto nilang gumanti. Ipinapakita na handa siyang harapin ang kapalit nito. Pinalibutan ng mga tao si Gary at kinaladkad siya sa isang marahas na laban. Makalipas ang ilang sandali, nanaig ang mga tao laban sa kanya. Dumating si Matt at nagpaputok ng baril. Inutusan ng mga tao na pakawalan si Gary. Sinabi niyang aalis na sila sa settlement. Pumayag ang mga tao at iginiit na dalhin na si Gary palayo. Habang naghahanda silang umalis, nagpasya sina Peter at Bella na sumama kina Matt sa kanilang misyon. Sa base, inaresto si Amelia at dinala kay Hayes at dumating din si Abraham. Inilahad niya ang nakita niya sa laboratory at kung gaano kasama ang trato sa mga nahuling alien. Ipinaliwanag na papatayin ng sandata ang lahat ng alien. Pati ang mga tumutulong sa mga tao, iginiit ni Hayes na kailangan ito para mabuhay. Pero mabilis na lumala ang sitwasyon nang maunawaan ng iba ang magiging epekto. Pinahihirapan, pinag-eksperimentuhan, daan-daan sa kanila. Nauwi ang hindi pagkakasundo sa hayagang alitan at nagtutok ng armas ang magkabilang panig sa isa't isa. Pumasok si Captain Wessex, kinontrol ang sitwasyon at iniutos na arestuhin si Hayes at ang mga sumusuporta sa kanya. Ilang sandali matapos iyon, 3 malalaking alien commander ships ang dumating at tumunog ang alarma sa buong base. Samantala, sina Matt, Peter, Bella, Marcos at Gary ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at sa wakas ay narating ang Pine Gap. Doon nakatagpo nila si Bud Miller, isang CIA agent, kasama ang isang alien na nagngangalang Steve. Ipinaliwanag ni Bud na nagtutulungan sila kahit may halong kalituhan at tensyon sa kanilang pakikitungo. Kakaiba ang kilos ni Steve at nahirapan ang grupo na maintindihan ang buong sitwasyon. Sinabi ni Bud na walang maghahanap kay Steve dahil hindi siya kapaki-pakinabang sa alien army. Nainis si Gary kay Steve at napaisip kung ganon din ba siya sa paningin ng iba. Sinabi ng grupo kay Bud na naroon sila para sa Operation Rainfall. Nagbigay si Bud ng limitadong impormasyon. Ipinaliwanag na hindi pa nila lubos na nauunawaan kung bakit interesado ang mga alien sa lugar. Pero malinaw na mahalaga ito. Dinala niya sila sa mas loob ng pasilidad. Sa base, kinontrol ng alien leadership ang communication system, nilampasan ng depensa ng base at humiling ng pakikipagpulong kay Amelia. Kung hindi ay sisirain nila ang buong base. Sumang-ayon sina Amelia at Abraham na makipag-usap sa kanila, umaasang makakahanap ng solusyon. Naghanda si Captain Wessex ng seguridad at tiniyak na may suporta sila habang lumalabas ng base. Kaya mo to. Sa pulong, lumapit ang isang matandang babaeng alien at kinausap si Amelia. Ipinaliwanag niya na marami sa kanilang lahi ang piniling sundin ang halimbawa ni Amelia. Iniwan ang pananakop kapalit ng kaligtasan at pagkakaisa. Wasak na ang kanilang mundo at ang Earth ang huling kanlungan nila. Iminungkahi ni Amelia na magtulungan at magkaroon ng pagkakaunawaan para matigil ang labanan. Sa kabila nito, inakusahan ng matanda si Amelia na may kinalaman sa paghihirap ng kanilang lahi.
Iginiit niya na para magkaroon ng tunay na kapayapaan, may dapat managot sa mga nagawa sa nakaraan. Bigla, sinubukan ng matanda na patayin si Amelia, pero sumalo si Abraham at siya ang nasaksak. Naging bitag ang pulong at agad sumiklab muli ang labanan habang kumalat ang kaguluhan. Pinangunahan ni Budmiller sina Matt at ang iba papasok sa Project Rainfall. Natuklasan nila na ang lugar ay hindi lang pasilidad kundi isang nakabaong asteroid. Ang bagay na ito ay ipinadala papunta sa Earth milyon-milyong taon na ang nakalipas ng mga alien at pinaniniwala ang naging sanhi ng pagkawala ng mga dinosaur. Ang alien technology ay naghalo dito at naniniwala si Bud na balak itong kunin muli ng mga alien at gamitin bilang sandata. Kaya ng malalaking barko nila na buhatin ito papuntang kalawakan kung saan maaari itong gamitin para sirain ang mga planeta nang maunawaan ng panganib. Kinontak ni Matt si Heiss at ibinahagi ang sitwasyon. Nagmungkahi ng plano na kontaminahin ang asteroid gamit ang biological agent para kunin ito ng mga alien at masira kapag na-activate. Nagalit si Gary sa ideyang ito at sinira ang communication device. Dahil nasa panganib pa rin ang kanyang pamilya na uwi sa maikling away, ang tensyon nila ni Matt. Nagbago ang sitwasyon nang hinawakan ni Gary ang asteroid na naging sanhi ng pag-activate nito. Matapos ang dekadang pagiging inactive, nagulat ang grupo sa nangyari at kinumpirma ni Steve na tumutugon ang teknolohiya sa partikular na alien DNA. Nagpadala ito ng signal sa mga alien tungkol sa lokasyon ng Project Rainfall at agad silang kumilos papunta ron. Tinok ni Matt ang baril kay Gary. Pinagdududahan kung tunay ba itong kakampi ng mga tao. Inamin ni Gary na dati siyang bahagi ng Elite Alien Force, pero iniwan na niya iyon. Ngayon, sumusuporta siya sa mga tao at umaasa sa kapayapaan. Biglang nawalan ng kuryente. Indikasyon na dumating na ang mga alien sa Pine Gap. Mabilis na naghanda ang grupo. Planong sirain ang asteroid at pabagalin ang mga alien bago nila ito magamit. Sa Blue Mountain, sinubukan ni na Amelia at Captain Wessex na ipagtanggol ang base habang pinamunuan ni Robin ng mga fighter jets laban sa paparating na mga atake. Kasabay nito, inambush ang grupo sa Pine Gap ng mga kalaban. Tumakbo sina Amelia at Dennis papunta sa communication tower at kinontrol ang signal. Agarang binalaan ni Amelia si Robin na huwag magpakawala ng misil na may gas weapon dahil may mga civilian at allied aliens pa sa lugar. Pero si Heiss, gamit ang ibang channel, ay nag-utos na ituloy pa rin ito. Sa gitna ng magkasalungat na utos, pinili ni Robin na kanselahin ang atake at umatras. Pero may isa pang piloto ang nagpatuloy at pinakawalan ng misil. Tumama ito sa isa sa commander ships at naglabas ng nakamamatay na ulap na mabilis. Kumalat sa battlefield. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng Pine Gap habang nanaig ang mga alien laban sa grupo ni Matt. Hirap silang ipagtanggol ang sarili nila at kalaunan ay napalibot. Nag-alala si Steve sa kung ano ang gagawin ng kanyang lahi sa kanya dahil sa pakikipagtulungan. Lumalaban sina Gary at Matt kasama ang iba. Desperado silang lumaban, pero natalo sila ng puwersa ng mga alien. Sa sandaling iyon, dumating ang mga Vox at inatake ang mga kalaban na nagbago ng takbo ng laban. Samantala, hinarap ni Heiss si Amelia sa base, naglaban sila.
Pero nanaig si Amelia at ikinulong siya sa isang seal chamber. Pinakawalan niya ang parehong gas na balak gamitin ni Hayes. Hinayaan siyang harapin ang resulta ng kanyang ginawa. Sa painigap, bumaba ang isang napakalaking alien ship at kumabit sa asteroid. Sinimulang buhatin ito mula sa lupa. Sina Matt, Gary at Bella ay nadamay at nadala pataas kasama nito. Hindi nakasunod sina Bud at Peter at naiwan. Habang gumuho si Peter sa lungkot nang malaman niyang nakuha ang kanyang anak. Kasabay nito, naglunsad ang mga alien ng malakas na counterattack sa Blue Mountain at winasak ang base. Sina Amelia, Dennis, Wessex at ang natitirang survivors, tao man o allied alien, ay nakatakas sa tamang oras bago tuluyang masira ang base. Habang nagbibigay ng air cover si Robin at ang kanyang squad. Pagkatapos, muling nakasama ni Peter ang mga survivors mula sa Blue Mountain Base sa kanyang shelter. Ikinuwento niya ang nangyari, ipinaliwanag na nakarating sina Matt Marcos at ang iba sa Pine Gap, pero nahuli sila ng mga alien at matagumpay na nakuha ang asteroid. Dinala ang natitirang bahagi nito. Wakas.